Eto pa, eto yung huli nating topic, mga boss. Ayan, eto yung sinasabi nating tameme o hindi naman pala nagsalita ang Vice Presidente, mga kababayan. Basahin ko Sabi ni Attorney Claire Castro dito, nakakalungkot po na mula sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa ay mukha pang nag-e-encourage siya, no, sa mga tao na magalit sa gobyerno, which is yun po ang nakikita natin. Parang hindi parte ng gobyerno si VP Sara, ano? Mga bossing, ito hindi po maikakaila. Bakit to, mga bossing? Kasi po, tayo mismo, kitang-kita po natin yung talagang yung galit na galit po. No? Yung mga galit na galit. Yung galit na Inday Sara Duterte, yung nagsusumigaw po. No? At yung kampuho nila, mga kababayan, paulit-ulit po ang paninira sa gobyerno. Talagang mararamdaman mo yung paghimok nila na magalit sa gobyerno. Kaso po matatalino ang Pilipino ngayon. Kahit po anong sigaw nila dyan. Kaya nga po yung mautog nila, mga bossing, unti-unti pong naubos yung mga uma-attend. Expect nila nasa katotohanan lang tayo para sa bansa yung pinapaglaban natin, tapos makakarinig ka yung mga paninira nila, makakarinig ka sa Vice Presidente na ipapapatay ko si Bongbong Marcos, si Lisa Marcos at si Martin Romualdez. Di ba, mga kababayan? Bukas po ng umaga, meron po tayong content, no, kasama po sa ating tatalakayan kung bakit galit na galit si VP Sara kay House Speaker Martin Romualdez, mga bossing. Isa po yan sa topic natin bukas. So sabi dito, wala po tayong masasabi kung kanyang ine-express ang kanyang damdamin. Pero bakit naman ngayon lang, mas marami naman din pong nangyari nung panahon ng kanyang ama. Meron dito Di ba? Nung panahon ng dating Pangulong Duterte, mga bossing, hindi natin naringgan ang ating Vice Presidente. No? Hindi natin naringgan ng kung ano-ano ho, mga kababayan. Nasaan ba yun? Hahanapin ko yun. Sandali nga, yun yung mismong ipapakita sa inyo. Hindi natin naringgan ng mga kung ano-anong pagbatikos ang Vice Presidente. Andali, inahanap ko Yun din po ay sinabi ni Attorney Claire Castro, hindi ko pala naisama dito. Nasaan ba yun? Saglit lang Ito na yata mismo yun Hindi ko makita. Pero yun din po, sinabi ni Attorney Claire Castro, wala, tameme. Ang ating Vice Presidente, hindi siya nagsasalita patungkol ho doon, mga kababayan. Di ba? Pero ngayon, batikos ng batikos. Pero ngayon paulit-ulit ang kanilang mga sinasabi na madami daw pong korupsyon na nangyayari sa pamunuan po o sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Samantalang 2017, yung sinasabi nga ho natin, mga bossing, naitala pa na most corrupt na leader, no? Most corrupt na tao ang ating dating Pangulo noong 2017. Wala pong narinig sa mga yan, mga boss chief amo, sir. Di isa lang po ang ibig sabihin, mga kababayan. Nagtatakipan sila. Ano po? Pag sila yung mga mali, magtutulungan sila. Sabi ni Chi, one squad forever. Congrats, Rodrigo Duterte. Ang sabi naman dito ni Ram J. Negros, bahala na kayo, nakasalalay sa inyong mga kamay kung sino iboboto nyo. Basta ako, wala akong iboboto dyan sa mga padapa.
siguro, sure na din po yun, Sir Ramjay. Yung sa Padapapo, tsaka yung mga senators na alam ng bayang Pilipinas, na mga pro-China, nako, laglag po ang tuka niyang mga yan. Dahil kung makikita niyo po, kaya po nila isa-isang iniiwas ang kanilang mga sarili, mga boss, no? Doon sa mabahiran ng Duterte ang kanilang pangalan, pihado po kasi ang pagkatalo. Si Willie Rabillame, di ba? Talagang pinagdidiinan niya, hindi ako sa Duterte. Pinagdidiinan niya, hindi ako kasali sa PDP. Takot matalo eh. Kaya yung sinasabing kiss of death ho, mga kababayan, dati nasa mga kakamping yan. Pero ipinatunayan po nung mga leader o yung mga politiko o yung mga senador na mga kakamping, karapat dapat kami dito. Di ho ba? Tignan nyo na lang yung pagkakaiba nung Bato de la Rosa at Risa Ontiveros. Sa mga investigasyon pa lang, sa mga hearing pa lang, wala na. Di ba? Napatunayan ng mga kakamping na, tama yung sinasabi namin, totoo yung sinasabi namin, kagaya ni Senator Trillanes, kagaya ni Risa Ontiveros. Mga bossing. Di ba? Ay, nako. Ngayon po, yung kiss of death na tinatawag na kapag ikaw nabahiran ng pangalan ni Duterte, nabahiran ka na isa ka doon sa mga pro-China na kandidato, taga mo sa bato. Hindi ka iboboto ng tao. Kaya sila, pro-Philippines po kami. Kaya sila, unti-unting nakikisali sa usaping West Philippine Sea. Nung panahon ng dating Pangulong Duterte, walang umalma doon sa kanila. Na bakit status ko lang, bakit ipinagpatuloy lang ng dating Pangulong Duterte yung dating pinag-usapan ng Pilipinas at China. Samantalang siya may hawak ng pagkakapanalo natin sa UNCLOS. Di ba? Walang umalma. Ngayon ho. Ngayon, nagpapasikat po sila. Atin ang West Philippine Sea. Ipaglalaban natin yung West Philippine Sea. Yung isa naman, there is no such as West Philippine Sea. Negatibo yung reply ng taong bayan sa kanya. Ayun, rest back. Di ba? Tapos kaninang umaga, nagulat ako dun sa balita. Galing sa Facebook page ni Marcoleta. Ewan ko kung ano na dinahilan ni Marcoleta doon. Di ba? Galing po sa Facebook page daw. Sabi doon sa balita galing sa Facebook page ni Marcoleta. Sinasabi na magkapatid si Atty. Claire Castro at si Franz Castro. Grabe kayong bumanat, no? Pang grade 2 yung mga banat ninyo. Tapos makita-kita po natin yung mga fake news na gano'n. Manggagaling daw ho sa mismong Facebook page ng isang senador, isang tumatakbong senador para masira si Atty. Claire malabo. Napakalabo. Ano po, mga boss chief amo, sir? Kasi yung mga banat hirit ninyo, pang grade 2. Hindi talaga kapapaniwalaan ng sambayan ng Pilipino. Kaya, pwede pang umatras. Pwede pang sumuko. Di ba? Pwede pang mag-back out kung alam ninyong matatalo na kayo. Sino po ba yung mga ganong kandidato na pag alam ng wala, sasablay ako dito. Wala, matatalo ako dito. Nagba-back out na. Pero kung babalikan ho natin ito, tama yung sinabi ni Atty. Claire. No? Yung pag-encourage na magalit ang sambayan ng Pilipino sa gobyerno manggagaling sa ating Vice Presidente. Kakaiba naman yun. Unang-una, parte siya ng gobyerno. Di ba? Na dapat siya ay tumutulong sa gobyerno para sa pag-angat ng Pilipinas. Kaso yung kampo pa nila, yung mga nag-uumpisa nung mga ganitong paghimok sa taong bayan para magalit sa gobyerno.
Nung panahon ng dating Pangulong Duterte, nabansagan, most corrupt, hindi ho siya nagsalita, tameme, no? Di ko mambibig. Ngayon po, na panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, although may mga sinasabi sila, kaso po, walang ebidensya. Alam at nababasa ng sambayan ng Pilipino yung mga ganyang galawan. Mga boss, chief amo, sir, papaalam na po ako sa inyo at narinig nyo naman, madami pa tayong gagawin. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.